Mukhang pumapasok na sa pinakamapanganib na yugto ang marupok na tigil-putukan sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos. Based sa mga bagong ulat, puspusan na ang paghahanda ng Washington at Jerusalem para sa posibleng muling aksyong militar laban sa Iran sa mga darating na araw habang naantala ang negosasyon. Ayon sa New York Times, bukod sa airstrike, pinag-uusapan din ang mga posibleng operasyong pangkomando sa Iran para mabawi ang lubhang pinayamang uranium na nakabaon matapos ang digmaan noong nakaraang taon. Nagbabala ang mga opisyal ng Israel na handa sila para sa panibagong labanan na maaring tumagal ng ilang araw o linggo. Kinumpirma ng punong ministro ng Israel ang dalawang ulat na nakausap niya si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ilang minuto lang ang nakalipas tungkol sa digmaan kontra Iran bago ang planong limitadong talakayan sa seguridad ngayong gabi. Ngayon, makakasama natin mula Estados Unidos si Michael Mulroy, dating Deputy Assistant Secretary of Defense ng US para sa gitnang silangan. Palinaw nating naririnig ang mga ulat na yon. Sa tingin mo, gaano na tayo kalapit sa muling pagsiklab ng labanan kontra Iran? Masaya akong kasama kayo. Sa palagay ko, malapit na tayo. Mapapansin mo ang maraming pagbabago sa posisyon ng militar na nakita bago ang digmaan. Noong bandang Pebrero 27 at 28, nakita mo maraming air assets ang umaalis dahil gusto nilang ilipat ang mga ito sa Europa para hindi sila maging vulnerable sa isang kontra-atake ng Iran. Di ibig sabihin na magsisimula na agad, pero para sa akin, senyales na malapit na talaga. Maraming pag-uusap sina Pangulong Trump at punong ministro Netanyahu, kaya abangan kung magsisimula na naman ito. At syempre, nariyan ang natigil na negosasyon na mukhang walang kaiinatnan, palatandaan na posibleng magbalik ang digmaan. Pinabanggit ng mga ulat ang posibilidad ng commando operations para mabawi ang nakabaong enriched uranium sa Iran mula sa militar na pananaw. Gaano kadelikado at posible talaga ang ganoong operasyon? Delikado talaga. Malalim sa loob ng Iran ang mga lokasyong ito. Hindi lang basta lilipad, papasok ang mga puwersang ito. Malamang isa ito sa pinakakomplikadong misyon ng Special Operations sa kasaysayan. Maaring manatili sila sa lupa ng ilang linggo at kailangan pang magtayo ng mga airstrip at magdala ng mga makinang panghukay. Ang material na gusto nilang mabawi, itong highly enriched uranium, ay malamang na nakabaon sa mga guho mula sa mga pag-atake ng US sa mga pasilidad na ito. Kaya maaring tumagal na matagal bago nila makuha ito. Siyempre, gagawin ng Iran ang lahat ng kanilang makakaya para mapaalis sila at siyempre, magdulot ng casualty sa mismong puwersa. Kailangan ng malaking koordinadong puwersa na papasok doon. Seryosong operasyon at napakadelikadong desisyon ito. Sa tingin mo, ano pang maaring mawala kay Trump na yon? Ayon sa maraming ulat, ayaw na ni Trump bumalik sa digmaan na hindi naman popular sa politika at ngayon ay nasa alanganing posisyon siya sa pananaw ng publiko tungkol dito. Sa palagay mo, paano maaapektuhan si Trump at ang pamumuno niya sa US na muling pansabak sa labanan? Magandang tanong. Hindi naging popular ang digmaang ito. Simulat sa pool ay hindi tinanggap ng marami at hindi rin bumuti ang pagtingin dito. At kung babalik tayo sa digmaan, iniisip ko na mula sa 70% na hindi pabor ay lalo pang tataas ang bilang ng mga tutol. At syempre, kung mapapadala tayo ng mga sundalo sa lupa at may mga masasawi, maaring tuluyang bumagsak ang suporta dito. Hindi ito popular na yon, pero maaari talaga itong tuluyang bumagsak. Sa tingin ko, ayaw na ni Pangulong Trump ng digmaan, pero kakaunti lang ang ginawa ng Iran para maisulong ang mga negosasyong ito sa puntong maaari niya itong tanggapin. Sa totoo lang, humingi sila ng mga bagay na sa ilang pagkakataon ay wala ng otoridad ang Estados Unidos na ipagkaloob, gaya ng pagbibigay sa Iran ng soberanya sa isang pandaigdigang daluyan ng tubig. Wala rin kakayahan ng US gawin yon tulad ng ibang bansa. Kaya malayo sila sa anumang negosasyon dito. Kaya mananatiling deadlock na bahagyang nakaharang ang kipot at malinaw ang blockade o hahantong sa paglala ng sitwasyon. At hindi lang US at Israel ang atake, baka gumanti rin ang Iran. Pwedeng tumaas pa ang mga alalahanin sa presyo ng enerhiya. Ang huling tanong na gusto ko itanong sa iyo, Michael, ay anong uri ng mga pag-atake ang inaasahan mong gagawin ng Estados Unidos? Malinaw na napag-usapan natin ang mga ulat tungkol sa ganitong uri ng mga operasyong komando, pero sa mas malawak na pananaw, ano sa tingin mo ang maaring mangyari?
Kaya ilang beses binanggit ni Pangulong Trump ang pagsira sa kapasidad ng Iran sa paglika ng kuryente. Kaya sa tingin ko may tatlong malalaking planta ng kuryente doon. Siyempre, ito ay kukuwestiyonin pagdating sa internasyonal na batas. Alam mo, kailangan ng kuryente para patakbuhin ng mga generator. Kailangan ito para sa mga ospital, mga planta ng desalinisasyon at marami pang bagay na para lang sa mga sibilyan. Pero yon ang pinag-uusapan niya. Binanggit din niya ang tungkol sa mga tulay. Maaring sabihin ng iba na kailangan ang mga tulay na ito para makagalaw ang militar, pero ginagamit din ito para sa kalakalan. Ginagamit din ito ng mga sibilyan ng kasindalas. Mukhang doon siya nakatutok based sa mga sinasabi niya. Kaya iyan ang inaasahan ko. Iniisip ko na kung magsimula ulit ito, baka may bersyon na konektado sa paggamit ng militar kaya nagiging lehitimong target. Mukhang doon talaga papunta. Salamat, Michael, sa pagsama at pagbabahagi ng iyong pananaw.